Kapapark ko lang ng sasakyan at nakakalungkot naman na yung dating nag-aasikaso sa amin ay aalis na sa posisyon niya na sa service department. Kasi yung kuya ko doon din kumuha ng sasakyan. Ako rin, doon ko rin kinuha yung sasakyan na ito. Dahil nga yung aking sasakyan sa kasalukuyan ay may tama sa air suspension valve siguro. Dahil papakita may warning na nagpa-pop up sa aking dashboard. So sabi ko, aalis ka na. Ang alam ko, matagal ka na dito. Sabi ko na you stayed for longer period of time kasi yung kuya ko nung kumuha ng sasakyan, you were also there kako na nag-a-assist sa kuya ko, and then sa akin naman ikaw din nag-a-assist. Ang salita niya sa akin, there is no secure job in Canada. You know that, Rod? So napaisip ako doon sa sinabi niya na there is no secure job or doon sa placement ng job mo when it comes to tenure, no? So nakakagulat isipin yon kasi nga anong ibig niyang sabihin na talagang kumbaga nag-puzzle sa isipan ko, at ang sinagot ko na lang sa kanya ay okay, sabi ko, you'll find another one na talagang you'll like it, sabi ko, and very positive naman siya. Pero reiterate niya again, Rod, there's no secure job in Canada, just let it be, and sabi niya, you know that, sabing ganon. So napaisip ako, and then iniisip ko, ano kaya ang ibig niyang sabihin? And then I made a research na oo nga pala, 78% ang sinasabi ng mga institutions sa kasalukuyan, 78% na yung mga naghahanap ng trabaho sa kasalukuyan, kumbaga, they don't have yung capacity na isipin na yung papasokan ko ay secure ako. Kumbaga, maraming factor kung bakit sinabi o sinasabi ng mga expert na this is the, kumbaga, scenario sa kasalukuyan, no? Kaya sa mga naghahanap ng trabaho o kaya sa mga gustong maghanap ng trabaho, kaya naman gustong mapunta dito sa Canada o tumitingin ng opportunity o nandito sa Canada, think of it na ang trabaho dito sa Canada ay for a lifetime. Nasabi ko yon dahil sa mga experiences din natin, and dahil din sa sinabi nung kilala natin sa nag-aasikaso nga ng service nitong sasakyan. At ang nakakabahala pa dito na dahil sa sunod-sunod na, let's say, yung mga layoffs nga at yung, let's say, yung unemployment na 7.1 in average, no, na unemployment sa kasalukuyan, ibig sabihin nito na ang job market ng Canada ay ganun kababa. Hindi naman sinasabi na ang job market ng Canada sa kasalukuyan o ang economy mismo ng Canada sa kasalukuyan is not in good shape, no? Hindi naman yun ang gustong at ibig sabihin ng mga tala o ng mga datos na binabasa natin. Ang gusto lang iparating dito na yung mga naghahanap ng trabaho sa kasalukuyan at yung mga nasa posisyon sa kasalukuyan, lalong-lalo na yung 5 years and lower, kumbaga, and below, na mga naghanap ng trabaho o nagtatrabaho na dito sa Canada, ay hindi ganoon ka-confident yung kanilang kaisipan na magtatagal ako dito sa trabaho for a lifetime, parang ganoon. I will still search for a better job, parang ganoon, doon sa kasalukuyang trabaho nila. So, ibig sabihin pala, nung sinasabi natin, nung nakararaang vlog natin, when it terms to tenure ng service, di po ba? Matatandaan nyo, pinag-usapan natin yon, that na talagang ang tenure of service dito sa Canada in terms of pagtatrabaho, hindi mo masasabing, akin ito, yung trabaho na ito. Well, depende. Kung mapagtsatsagaan, kung talagang mahal mo yung trabaho, if you're happy, maraming factor naman kung paano ka tatagal dun sa trabaho na yun, ano? Kung makatatagal ka dun sa trabaho na yun, parang ganon. So therefore, there are factors kung bakit sinasabi ng ilang mga tao sa kasalukuyan na it is not secure yung trabaho dito sa Canada sa kasalukuyan, and secure naman para sa ilan. Kaya lang sinasabi kasi ng mga datos, 78 point something, 71 point something % ang nagsasabi na, hey, I'm not sure doon sa trabaho ko sa kasalukuyan. Well, ang kainaman dito ay maraming trabaho talaga dito sa Canada. Ang pinagmamalaki naman ng Canada sa kasalukuyan, ang economy ng Canada is still existing, is still booming, is still leveling up, kumbaga nagde-develop pa, at marami pang mga factor kung bakit masasabi natin strong pa rin ang economy ng Canada, and which is, well, agree ako doon sa punto na yon dahil sa kasalukuyan ay dito na naman sa bahay namin, lahat kami actually may trabaho. Yung iba lumipat ng trabaho at agad namang nakahanap ng trabaho. Halimbawa, yung brother-in-law ko, nakahanap agad siya ng trabaho sa pamagitan syempre ng tinatawag nating recommendations naman. So, ang pinakakahulugan lang kasi ng sinasabi natin na
hindi secure ang trabaho, it's because ay pwede kang, let's say, no? Pwede kang maalis anytime. Wala kang, kumbaga, backup na sabihin na, hey, trabaho ko ito, sa akin lang dapat papunta ito. You can't say that, no? Unlike dun sa Pilipinas na, pag sinabi kasi, let's say, sa security of tenure, kapag nasa gobyerno ka na, ibig sabihin, walang makakapagpaalis sa'yo doon unless may ginawa ka talagang kasalan. This same is true dito. Ganon din naman po. Although walang tinatawag na security of tenure, but you can stay for long, depende sa kagustuhan mo, depende sa kung nag-enjoy ka ba, okay ba yung salary mo, maraming factor, hindi ko nililimitahan yung mga factor na yon. Same is true doon sa tinatawag nating factor kung bakit ka tatanggalin, kung bakit ka aalis, merong personal matters ba? Meron bang dahilan kung bakit aalis ka o pinaalis ka? So, maraming factor yung dapat ninyong tignan o dapat nating tignan. Doon sa kaso kasi ng nag-aayos ng ating sasakyan sa kasalukuyan ay aalis siya, it's because there are, kung sabihin na natin, may hinahanap siya sa isang company na hindi niya mahanap sa kasalukuyang company niya. Kaya siya naghanap ng iba at inofera naman siya ng iba. Yun ang ibig niyang sabihin doon na hindi ka secure in the sense na it's personal para sa kanya na maghanap ng siyempre, alam mo naman, di po ba? Kapag ka medyo matagal ka na, parang walang development sa increase, parang walang development sa parang benefits, parang ganon, you will look for another opportunity, parang ganon, ano? Para lang mahanap mo yung sarili mo doon sa trabaho, parang ganon, no? But, sa kasalukuyan, yes, there are 70, kung di ko po nagkakamali, 71-78% ang sinasabi na yung mga naghahanap ng trabaho sa kasalukuyan, they are not confident enough na secure ako doon sa trabaho na yun. That's why, napagtuglay-tuglay natin na yung sinabi nung kaibigan namin na nag-handle ng aming sasakyan na walang security, there's no security in jobs in such dito sa Canada, parang ganon, na you will look for another if you are not satisfied. Yun pa yung mga linya niya. And you will look for another job kung there is, kumbaga, missing doon sa personality mo, doon sa likings mo, doon sa trabaho, and so on and so forth. So, ganon yung mga, kumbaga, paliwanag niya. Well, sabi ko, I understand dahil you're looking for a more, di ba? Meaning, you are developing your skills, your everything, di ba? So, ibig sabihin, that's a positive thing na nakahanap siya ng panibagong trabaho. It's because she's looking for something. She's looking for a more, kumbaga, more doon sa kanyang kakayahan na pwede niya pang ipakita, parang ganon, na hindi lang stagnant siya doon sa trabaho na yon, no? Sa position niya na yon, hindi secure na in the sense na tinanggal siya sa trabaho at kumbaga nakagawa siya ng kasalanan. Not really like that naman. So, good thing na ganon yung naging result ng kanyang pag-alis naman. It's a good thing. So, added sa kanyang development. So, ganun lang yung pag-uusap natin sa kasalukuyan at huwag pa rin kayo mababahala. I can say, ako, nakikita ko personally na ang economy ng Canada sa kasalukuyan ay very strong pa rin naman talaga. At sabi ko nga, yung mga bayaw ko, mga hinipag ko, they're looking for a job at lumipat sila ng mga trabaho and they found a job naman talaga na talagang siguro makapagsasatisfy sa kanila. Well, in terms of, let's say, salary, something like that, I would say na yung nilipatan nila ay satisfactory naman, kumbaga, doon sa rating, ano, in terms of salary dahil mas mataas naman talaga. So, ang sinisigurado lang natin dito sa ating mga kababayan na naghahanap ng trabaho, kapag matagal na kayo dito sa trabaho, sa industry ng pagtatrabaho dito sa Canada, I can say na kapag alam nyo na yung pasikot-sikot dito sa Canada at alam nyo na yung tinatawag natin job market dito sa Canada, you'll find more yung talagang mafi-fit doon sa character mo, doon sa talagang interest mo as a worker na nandito na sa Canada. Lalong-lalo na tayong mga Filipino naman ay talagang adventurous tayo in terms of trabaho. Masisipag tayo, kaya-kaya natin yan, di ba? Wala nang problema in terms of trabaho dahil kilalang-kilala talaga tayong mga Filipino na hardworking na mga tao, ng mga individual, society dito sa Canada. At alam naman ng nakararami yan. So, that's a positive thing. So, huwag kayo mabahala kapag narinig nyo na parang there's no security, there's a job in Canada, huwag kayo mabahala dahil there are lots of opportunities coming. Kung halimbawa ayaw yung trabaho, PR na kayo or something, citizen na, well, you can still venture and you can do your exploration by your own. So, maraming salamat. Kita-kita po tayo sa mga susunod vlog, no? Paalam.